Yun, good morning mga boss, no? Yan. So, umaga na dito. Back to vlogging na naman tayo ngayong araw. So, yun, nandito na tayo sa UK. Hindi na ako nag-vlog about sa papauwi ko dito. Basta nandito na ako sa UK, yun lang. So, ngayong araw, pag-uusapan natin yung about sa mga bagong dating dito. Ang dami nila may yung unang dumating dito na batch, 8. Nung pag-uwi ko pa lang dito, tapos sumunod 8 ulit. Sumunod 4, tapos sumunod may 4 ulit. Ang dami nila, sunod-sunod silang dumadating dito ngayon. So, balita ko may may 11 pa yata o 10 pa yata padating dito, mga next month. So, ang dami nila, no, nakakapagtaka kung bakit napakadami nilang papunta dito sa UK. Pero ano yan dahil yan sa bagong law na ipapatupad sa April. Kaya napakadami nilang papunta dito ngayon. So yung bagong law na yun, apektado kami, lalo kami ng mga butcher dito, nandito na apektado kami niyan kasi lalo na sa iba na balak kunin yung pamilya nila. Siyempre yung sahod nga kailangan na, siguro nabalitaan niya, matagal na yung balita na yan wala akong update about sa balita na yan Pero ang ano na yan is, magtataas yung sahod, magtataas yung kailangan para makuha mo yung pamilya mo. Yun lang yun, pero hindi pa masyado yung batas na yan Hindi pa masyadong klaro kung anong mangyayari dyan. Basta ang malinaw lang dyan kasi ngayon is, hindi mo makukuha yung pamilya mo hanggat hindi mo na-reach yung 38,000 pound per year, per annum na sahod. Yun lang yun. So, ang nakakapagtaka dyan, si employer, lahat ng butcher is pinupunta na dito sa UK, pinamadali na. Dahil sa bagong batas na yan, wala naman yan. So, ang ibig sabihin lang yan, baka magtaas yung sahod, gano'n. Kaya, hinahabol ni employer na papuntahin na agad dito yung mga butcher, mag-hire na agad ng madami. Baka pag dumating yung batas na yan, kung sakaling tataas yung sahod, baka kasi sakaling pag nag-hire sila ng mga panibagong butcher, pagdating dyan, pag 38 na yung dapat na na sahod, no. Hindi ko pa alam, hindi ko pa sigurado. Kaya ang ginagawa ng employer, kumukuha na siya ng madaming butcher papunta dito. Para pagdating ng batas na yan, hindi na siya masyadong kukuha. So, ang pipirmahan pa din nilang kontrata is yung mababang sahod katulad sa amin na 26,000 per year, hindi 38. So, ganun yun. Kaya napakadaming dumadating dito ngayon na butcher dito sa amin. Parang ganun ang nangyayari. Tapos, may nagsabi na din sa akin yan na agency, dahil nga daw dyan sa batas na yan, kaya hinahabol na papuntahin dito lahat ng na-hire na nila na butcher, minamadali na. So, yun. Madaming minamadali ngayon dyan sa Pilipinas. Alam ko, madami pang papunta dito. Kasi syempre, kung ikaw employer, gugustuhin mo bang magpasahod ng 38,000 per year? Syempre, ipapasok mo talaga yun sa 26 lang. Kaya minamadali nila talaga makapunta dito yung mga butcher na yan. So sa amin, na-meeting naman kami dyan about dyan. Hindi naman kami apektado, wala naman daw. Pwede pa din daw namin kunin yung pamilya namin. Sabi nila, pero syempre sa batas kailangan 38 38,000 yung para makuha mo yung pamilya mo. Tapos ang meeting kami about dyan. Sabi nila, after contract namin, syempre patapos na yung contract namin, malapit na kayo mag 3 years baka ilipat daw kami ng ibang planta para i-renew yung contract namin. So, sabi nila hindi daw yun. Sabi nila nung una ganun, ililipat kami ng ibang planta. Pero meeting ulit kami na okay na daw, hindi na daw kami lilipat ng planta. So, okay na. Ang problema lang dyan, ang malaking tanong lang, kung after renew ng contract namin, kung bibigyan ba kami ng 38 per year. Di pa yun sigurado, walang sinabi sa meeting na ganun. O kung tutupadin pa din yung dating sahod namin. Kasi ang laki masyado ng 38, ang laki ng tinaas sa per year.
Pero tumataas naman yung sahod namin ngayon, no? Pero ewan ko lang kung tutupadin nila yun after contract namin. Kung pag-renew pa kami ng kontrata, kung i-renew pa kami ha. Sana lang i-renew. Kasi by December, sa December, renewan na ng kontrata namin kasi 3 years lang yung contract namin dito eh. Kung ganun ang mangyayari, bibigyan kami ng 38 pound per annual, per year. Eh di maganda-ganda. Ngayon, kung hindi kayanin employer yun, pauwiin kami, yun din, problema din yun. So, malalaman pa natin yan pagdating ng May. Sa mga susunod na buwan, malalaman yan. O pagdating na ng permana ulit ng kontrata, kung bibigyan kami ng mataas na sahod o hindi. Pero ang sure lang yan, yung mga papunta dito ngayon, hindi yan kaya sila pinapirma na agad ng kontrata, pinamadali na silang papuntahin dito kasi hinahabol ni employer yung bagong batas para hindi na siya kukuha ng mga butcher for another sa susunod na mga months pa, baka next year na kasi tumaas na yung sahod eh. So kaya minamadali nila, so hinahabol ng employer na maliit lang yung ipasahod sa inyo, kaya ganun. Kaya hinahabol. Pero kung sa mga susunod na butcher, sa mga after this month, may mga may hire pa tapos makapunta dito, swerte nila kung bibigyan sila ng 38, no? Kung tutupadin yung batas. Pero malabo pa kasi yung batas na yan. Ang lang kasi dyan, ang apektado lang kasi talaga sa batas na yung mga healthcare workers eh. Tsaka yung mga yung mga kukunin yung pamilya, yan yung apektado dyan ngayon, yan palang sigurado. Pero yung sa pagtaas ng sahod namin, parang malabo pa. Pero nasa batas kasi yun, kailangan ganun yung pasahod sa buong UK. Nasa batas yun, pero depende kay company kung tutupadin yung batas na yun, no? So, yun lang yung update natin ngayong araw about sa law na yan. Kaya madaming padating dito na butcher. So, mamaya kakausapin natin sila kasi may bagong dating na naman nung kahapon ay nung isang araw na 4 ulit. So, kakausapin natin sila mamaya. Yung magigising ko lang, no? Pasok kami ngayon. Friday ngayon eh. So, sa mga nag-a-apply pa lang ngayon, hindi pa na-hire. So, hindi ko alam kung dapat ba kayo mabahala o hindi, syempre. Lalo na, ang daming papunta dito. So, baka muna. Stop muna yan. Alam ko eh, may nabalitaan din ako dyan. Pinapa-stop muna yung lahat ng nag-requirements eh. Na hindi pa talaga na-hire. Pina-stop muna, alam ko. Pina-stop muna yan. So, lahat lang ng nabigyan na ng offer letter, yun pa lang yung inaasikaso nila para So, yung mga magte-take pa lang ng IELTS, yung magte-take pa lang ng ibang requirements, pinahintuyan ng agency, pinahintuyan ng mga agency, alam ko. So, wala naman siguro dapat ikabahala. Nangyari din kasi yan last month yata sa Australia. Nandoon kasi yung kaibigan ko, sabi niya sa akin na minamadali daw sila nung una. Yun pala, magtataas din ng sahod, kaya pinahabol sila dun sa mababang sahod. So ngayon, yung pinirma nilang kontrata, mababa yung sahod. Kaya yung mga susunod na pupunta ng Australia, malaki na yung sahod. So yun lang. Kaya ganun yung ginagawa ng employer dito sa UK, na hinahabol niya lahat ng butcher na makapunta agad dito kasi gusto ni employer talaga na pumirma sila ng maliit na sahod. Sana sa amin wala maging problema. Sana taasan yung sahod, no? Pero hindi pa alam talaga yan. Sana taasan yung sahod. So, yun lang. Mag-aasikaso ako ngayon. Papasok kami. Samahan nyo ako mag-aasikaso. Samahan nyo ako magtrabaho. Pero hindi nyo ako pwedeng samahan sa trabaho kasi bawal mag-cellphone sa loob. Bawal mag-video doon. So, samahan nyo lang ako ngayong araw. Asikaso tayo. Yan guys. Baba tayo. Asikaso tayo ng pagkain. Dito yung mga kasama ko nag-asikaso na nauna na sa akin. Yung lilipat niya, kinausap niya. Kaya nga na to? Yan, asikaso tayo. Pwede ka na ba? Ito naman. Pahinga ito Kaya yata ito Siyempre. Lagi na lang ito. Ha?
Lagi na lang daw. Kaya nga eh. Wala na ako ano eh. Pumili ng kape. So yun guys, magkakape tayo. Buka tayo ng kape kay Boss Totix. Amulok. Yan. Fried chicken. Kanin. Yan ang buhay ng OFW dong. Ito ang kape. So ayun guys, kain tayo kape, tsaka yung niluto kagabi na fried chicken. So pagkagabi, nagluluto na kami lahat. Para kinabukasan, pagbangon, kain na. Tapos kain, ligo. Ay, grabe lamig. Alam ba? Lalamig ako eh. Naligo ka na eh. Dapat kasi maligo kayo bago kayo magsikain. Pangit kaya yan. So okay to. So okay na. So madami akong kinain kagabi. Wala akong gano'n kumain ngayon. Mamaya sa trabaho, kung after work namin makausap ko yung mga bagong dating dito, no? Sana makausap natin. Kasi after work, nandiyan na agad yung sundo nila, nandiyan na yung bus na maghatid sa kanila kasi ano pa sila mga bago, so magbabas pa sila. Tignan natin kung makakausap natin sila na. Pero nag-uusap-usap naman kami sa loob ng planta, nagbabatian naman kami. Pero madalas hindi talaga kami nakakapag-usap-usap sa mga bago. Dahil pagdating sa trabaho, busy na. Pagdating sa kantin, saglit lang naman yung break time, tapos magkakalayo pa kami kumakain. So bihira din kami mag-usap-usap. Madalas sa loob na lang. Kaya mamaya, try natin, paglabas natin, kausapin natin yung mga bago. So, tapos na tayo kumain guys. Ito yung bawon natin yan. Yung kinain natin kanina, yun din yung bawon natin. Pero may kantin naman dun sa sa trabaho. Pwede kong bumili dun. Malaki yung kantin dun. So, ngayon, yan. Maliligo tayo. Tapos natin maligo. Kita-kits tayo pagkatapos ko maligo. Yun, bagong ligo na tayo guys. Tapos na tayo maligo. Mabilisan lang. So yun, madali tayo pumasok. Yeps. Dito na pala si Boss Balong. Tara na. So yan guys, palis na kami ng trabaho, no? Ay, papunta na pala kami ng trabaho. Kasama natin yan. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner.
Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up. So ito na yung mga baka guys na ano, dala-dala na yung mga bakang kakatayin ni Phil dyan ngayon. Mga papatayin. Malapit na kami sa planta guys. So konti lang laman yan Phil dyan. Dami yan? Up and down yan? Mga baka ni ABP. So ayun guys, planta na kami guys, no. Yan, ABP lang port. Yuho. Panghiba naman naman yun. Nasa likod pa naman tayo. Dito na tayo sa planta. After mga, hindi ko alam kung ilang minuto ba. Pag yung manok ang nakasalubong, nakasunod ka sa manok. Ito yung bintana to. Sasakyan ng mga butcher. So meron pala tayong dalawang kasama na ano, nakabili ng, isa nakabili ng Jaguar, isa naman nakabili ng BMW. So hindi natin napasasama sa vlog yung mga nabibili nilang sasakyan. So ayan guys, nandito na kami sa planta, no. Papasok na ako maya maya. So hindi na tayo makakapag video mamaya. Pero ito yung ano, pakita ko lang sa inyo yung canteen. Ayan, ayan din yung canteen natin. Ayan, may vending machine dun guys. Pwede kayong bumili ng kape dyan, chichirya, ng sandwich. Yan, pwede bumili. Tapos yan yung mga upuan. Ayan, mga kasama natin Pilipino nandun na. Ayan, mga kasama natin. Malabo yung ano eh. Ayan, sarado pa yung canteen guys. Ayan sa canteen. Sarado pa. So sino yung makikita natin? So yun, nakikita natin si Joshua. Ayan, naglalakad eh. Kumuha ng tubig. Oh. Pasok ka na? Okay, ingat. So yun lang guys, kita-kits tayo mamaya pagka nakapag-out na kami lahat na. Bye-bye. So yun guys, kakalabas lang namin na tapos na yung trabaho. Tapos na yung isang linggong trabaho namin ngayon. So nandito ako sa sasakyan ni Toy. Ha? Pangalawang vlog mo na ng sasakyan ko. Hindi ko naman sasabihin na naka BMW ka pre. Gabi ka naman. BMW din naman yung una. Hindi ko naman sasabihin na Dito na sila. Yung ano ko dyan sa likod. pala isang mayabang eh. Hindi yan, may gold dyan. Ayan, sa likod mo yung ano. Nakarap pa na number 1 sa BP? Ha? Kasamahan mo? Number 1 ang hanap ko. Nandito na kayo. Dito ako. Dalawa lang ba kayo na Elking dito? Oo, dalawa lang kami. Oh, yan, labas na tayo kasi pinalayas na tayo eh. Ay, nako. Sarawat ba? Baka may gusto kong i-shoutout sa mga pamilya mo. Hindi lang, siyempre. Baka hindi nila alam na ka BMW ka. So ayan yung BMW nila. Angas. Ayos talaga. Ayun yung mga kasama nating butcher, oh. Nagtatawanan sila doon. So lalapitan natin to mamaya, tapos interview natin. Malapit na sila, mga ano natin. Anong pangalan mo pre? Christopher, nakachat na ba kita? Oo. Hindi ko matanda, nakita ko lang yung mukha mo eh. Sa dami na So, yung mga ano natin. Nasa yung iba, nasa loob pa. Yun. So ayan. Sabay-sabay kayo lahat, no? Oo. Balo kami. O, batiin nyo si Mama Aubrey. Salamat Thank you. po, magtulong. Muntik na kami maging dito. So ayan, wala ba kayo masishare sa mga ano natin? Sa mga... Ngayong gabi ma'am, si Yuki Butcher, magpapainom niya! Puta, wala tayong pera eh. Shout out. Ayan, Panabo. so, ayan, shout out. Shoutout Tagum City. Shout out, Slaughterhouse, Kabunturan. Shoutout Kiblawan. Kayo pare, kayo. Shoutout Digo City. Tagum, okay ng Tagum. Ikaw pare. Mula sa asawa ko. Asawa kong maganda, shoutout. Shoutout sa mga asawa niya. Yuki Butcher. Hindi, baka ano. So ayan yung mga kasama natin. So ano pare, binigyan ba kayo ng pera niya, no? Ni company nung dumating kayo dito? Oo. Tagti 300 kayo. 300.
sa mga requirements niyo, wala naman kayo naging problema. Tapos yung ano, yung sa ilang buwan kayo naghintay, ganyan. Wala pre. Hindi nyo kasabay yung ano, no, yung mga na-hire ngayon na ano, na ano ba yun? Dito. Hindi, yung ano bang tawag sa akin? Assistant butcher daw. Oo. Pero Kabilang GC kasabayan sila, namin mawas yun, GC. Mawas mamugoy lang. Marami din yan, marami. Bali ano, may susunod pa ba dito? May susunod? Parang sa Lunes, may 6 sa Lunes, tapos sa 17, mayroon ng mga 4. May mga GC yan, di ba? May mga GC kayo. Oo. Shoutout nyo yung mga papunta dito. Shoutout kayo guys! Punta na kayo dito, ang sarap dito! Shoutout Clip Merin! Guys, madala kayo ng tinapa. Dalhin mo! Kainin nyo. Dala kayo ng purga! So ayan, ang dami nila, no? So shoutout sa mga pupunta ulit dito. Sa mga papunta pa lang dito, makikita nyo din tong mga to dito, yan. Yeah! Pre, kamusta yung trabaho? Kamusta yung trabaho? Okay yung trabaho, okay! Wala, ang sarap! Sarap na sarap! Magsanay na kayo humawak ng yelo. Magsanay kayo humawak ng Masarap na masakit! Noon, sa Pilipinas, mahilig kayo maganyan. Ngayon, hindi na kami marunong! Ganyan-ganyan yung kamay mo. Pero ano naman yung trabaho, no? Magaan naman, no? Ayos lang, mabilis lang. Mabilis, tapos malamig. Medyo marami. Parang sa akin na yung mabigat eh. Bakit? Doon siya sa sealer. Sealer ako nasa yun eh. Yun. Sige. So, yun lang guys, no? Yan yung mga kasama natin. Nandito na sila. Tapos, yung iba, pagka nagkita-kita kami kasi nasa loob pa sila, kakusapin ko na lang din. Pero nag-usap-usap na kami nung iba eh. So, yun lang guys. Maraming salamat. Yan. So yun guys, pauwi na kami, no. So hindi natin interview yung iba kasi nasa loob sila. So nandito na yung kasama natin si Piljan. So kailangan na namin umuwi. So yung iba nandun pa sa loob eh. Hindi na natin hihintayin sila makalabas. Yung mga bago nating ano, butcher. Oh, huwi na yun. Pre! Ano? Hello. Yun. Bakit hindi ka nag-post? Hindi, tsaka na lang. So yan yung mga bagong dating natin. Yun. Hoy, baka mabasag yan ha. So ayan, uwi na kami. Diretso kami ng grocery. Silalaan. Hey! Yawa! Hey! Wag yung gog! Ganda nung rainbow guys. Oh. Paano yung cellphone ko? Panis. Ako, Nor. Ano mo? Pangalawang rainbow na yan, pangalawa. Oh, yan yata yung kanina, ano? Yan yung kanina. Malapit na.